maraming salamat, Panginoon. Nandito na naman po kami ng Panginoon upang kami magsama-sama, Panginoon, at makakapakinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kalakasan na binibigay mo naman po ulit sa amin, Panginoon, sa isang linggo namin buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyaya, Panginoon. Sa mga surpresang binibigay mo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Muli niyo na naman po akong ginamit, Panginoon. Lord, kabayan niyo po ako ngayon, Panginoon. Itago niyo lamang po ako sa inyong likuran, Panginoon. Kayo po ang marinig, Panginoon. Kayo po ang makita nila, Panginoon. Naway maunawaan po namin yung banal na salita, Panginoon. Lord, ibaba niyo lamang po ako sa pinagmababang-mababa, Panginoon. Hindi po ako karapat-dapat na tumayo dito, Panginoon. Ngunit ako yung pinili niyo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. At tinabayan niyo po ako sa iyong mapagpalang kamang, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Tuloy niyo naman po akong ginamit, Panginoon. May bahagi ang iyong banal na salita, Panginoon. Gamitin niyo lamang po akong tungtungan, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ang aking mga labing, Panginoon. Na maging makabutihan lamang po ang may labas ko sa aking labing, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon. Holy Spirit. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na narito, Panginoon. Maraming po salamat sa pag-iingat niyo po sa kanila papunta rito, Panginoon. Ang mga kapatid ko rin kung wala, Panginoon, ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Naway makarating din po sila, Panginoon. Lagi po namin dinadasal, Panginoon, na umpisa naming pamilya, Panginoon. Naway magkasalo-salo muli po kami, Panginoon. Alam po namin na dumarating po sa isang pamilya ang watak-watak, Panginoon. Alam po namin, walang po imposible, Panginoon, na kami muli mo po kaming bubuuin, Panginoon. Ang daming dalangin po namin, Panginoon, ang binuho naming pamilya, Panginoon, naway ipahintulot niyo pong mabuho, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagmahal, Panginoon, mapangunawa, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba, Panginoon. Yes, Lord. Ang idalangin po namin, Panginoon, na magsama-sama muli po kami, Panginoon. Dahil dito lamang po kami nagkakapag-recharge ng lakas, Panginoon, na makasama po namin kayo sa aming tabi, Panginoon. Lord, siyasatin niyo po ng mabuti ang aming mga puso, Panginoon. Kung meron man pong karumihan na nakikita niyo na hindi kabutihan, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Patawad din po, Panginoon, sa mga kapatid naming nasaktan, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, sa mga nasasabi namin, Panginoon. Sa mga nagagawa namin, Panginoon. Sadyaman po ito, hindi, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Lord, kami din po namin, Panginoon. Maabutan niyo po kami na sa ganitong paraan, Panginoon, na nagbabahagi po kami ng iyong banal na salita, Panginoon. Naway pagdating niyo, Panginoon, makabutan niyo po kami, Panginoon. Hindi po namin nais na mawalay sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, katalinuhan, Panginoon, na magmula lamang po sa iyo, Panginoon, upang magamit din po namin ito, Panginoon, sa ibang tao, sa ibang kaluluwang naliligaw pa, Panginoon. Lord, hindi lamang po kami ang nararapat na maligtas, Panginoon. Pati na rin po ang mga pamilya, Panginoon, na mula't simula ngayon po, Panginoon, hindi pa rin po sila nakakakilala, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya po namin, Panginoon, nais po namin silang maligtas, Panginoon. Alam po namin malapit na po kayong dumating, Panginoon. Sana'y mabuo po itong pamilya na to, Panginoon. Hindi lamang po sa aming pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Pati na rin po ang aming pamilyang ginawa na umpisahan, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa mga leader namin, Panginoon, na patuloy na nagtsatsaga na magturo sa amin, Panginoon. Kahit na meron din po silang dinadala-dala, Panginoon. Maraming po salamat sa mga buhay nila, Panginoon. Palagi niyo po silang pagpalain, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng sapat na
kakayanan, Panginoon, sapat na kalakasan, Panginoon, upang may bahagi rin po nila sa ibang tao, sa mga ibang kaluluwang naliligaw, Panginoon. Lord, hinadalangin din po namin, Panginoon, ang isa naming kapatid na hindi po namin siya kasama, Panginoon. Ipuin niyo po ang kanyang puso, Panginoon, ang kapatid namin na si Ate Iris, Panginoon. Alam po namin na sabatan po siya, Panginoon. Alam po namin na kayo lamang po ang mga kayo ng kanyang puso, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon, Panginoon, na makasama namin po siya, Panginoon. Kayo po ang tanging magpapagaling sa kanyang puso kung ano po ang kanyang nararamdaman, Panginoon. Kung ano pong spirit ang dumadapo sa kanya, Panginoon. Kayo lamang po mga pagpagaling, Panginoon. Lord, marami po salamat, Panginoon. Patuloy niyo po kami ginagabayan sa aming group, Monday group, Panginoon. Hindi lamang po Monday group, Friday group, pati na rin po sa church, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga blessing, Panginoon. Lord, so, i-cover niyo po ng yung banal na dugo ang ang iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang kami po makapagsamba sa iyo, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon. Wala po kaming ibang masasabi, Panginoon, kundi salamat po, Panginoon, sa lahat. Salamat po, Panginoon. Lord, binabalik ko po ang kapurihan, kawalatihan, sa pangalan mo lamang po, Panginoon, kasama ng banal na Espiritu Santo. Amen. Last, teka dito. May right? Bakit mo Last. po blessing? Ayaw ni blessing me. Sit. Sit. May patalastas pa no? Ako pa ng gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat naman po tayo, mapalad at tayo malakas pa. Mapalad at tayo binibigyan pa ng kalakasan. Hininga. Amen. Praise God. Salamat po, Lord. Ginamit ko naman po. Muli ako, Panginoon. Holy Spirit, gabi po. Kamusta po ang ating isang linggong pag-iwalay? Ang samantalang pag-iwalay ng mga kapatid. Uy, tinatanong kayo. Okay naman po. Kahit pagod, patuloy pa din. Salamat sa Lord. Maraming salamat sa Panginoon dahil dito rin po tayo pinababayaran. May Amen. trabaho, Amen. bumili po tayo sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang nararanasan natin, diba, sa panahon ngayon, sa darating na araw pa, yung mga nakakadama tayo ng takot. Kahit na hindi natin sabihin, nakakadama tayo ng takot. Lalo na sa panahon ngayon, sa nararanasan natin ngayon. At hindi yung sabihin natin, nakakadama tayo ng takot. Kung magiging takot ko. Pangamba, yun po ang mga naranasan natin ngayon. Pangamba, takot, yan po. Ano po ba ang mga halimbawa ng takot natin? Pumatay. Ano po? Yes. Ako hindi ako takot. Ano ba natatakot mo? Ano yung nakatakot mo kasi na tayo? Kasi ready na ako. Takot siya kay Maricel. Wala ka ng fear? Wala na? Ano na? Kahit konti. Ay, thanks God. Talaga ay maliwan natin. Wala ba? Sure ba? Kahit konti. Sure? Takot mawala ng trabaho. Hindi, takot Hindi po pa. siya kay Maricel. kasi- Bawag naman. Anong takot mo, te? Wala. Sure? Sige, isa-isa ang ganda nun. No? Oo, ganda yun. Si Ate Ellen, Si siyempre. Ate Ellen. Tayo, siyempre. Oo. Hindi naman ako sa hindi pa pa ready. ready. Pero talagang doon tayo pupunta ulit. Pero syempre, prepare naman sa muna ni Lord yung aking mga anak. Bago ako matsuki. Nga po yung mga Ate Mira. Ako naman, syempre kung hindi ako takot mamatay kasi ready na po. Amen. So,
Ano takot mo? Ano na lang ang takot mo? Yung kinatakutan ko, te? Wala naman. Yung ano, alam mo ba Si yung Mars nung ko last, nga daw. hindi nga. Kayo lang nagsasabi natatakot kay Maricel. Joke lang. Nung last Friday kasi, Kapit di ba, nandito ako noon, 7 minutes. Tapos sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala, Lord. Dahil nga, late nga ako, di ba? Kasi umalis ako sa church, anong oras na yun. So, nung pagdating ko sa salon, thanks God, kasi nakasmile si Maricel. So, wala yung amo namin. Tapos yun, tapos mga after 5 minutes, dumating na yung mga customers, so start na kami ng trabaho. So, nagkikwentuhan kami ni Maricel ng gabi. Tapos sabi niya, minsan sasama talaga ako sa church. Sabi niya, pag wala daw si Elsa. Sabi ko, hindi naman pwedeng wala kasi si Elsa andun palagi. Sabi niya, sige, may time talaga na Hindi naman sa isa pupuntahan niya. Yun na, kasi Mag-pray may ba ano natin? kasi. Pray natin. Pray natin. Sabi ko, amen. Yun lang. So, Buti wala niya naman ako. sinabing pag wala si Ellen. Hindi naman niya ikaw Hindi naman. kilala, di ba? Hindi naman siya nababanggit sa'yo. Amen. Praise God. Konti-konti na No, naano na si nawawarak Maricel. na. Di ba po? Paano Nabubroke na na. nababasag na. Yung po sinabi sa akin, yun nga po katulad ni kay Ate Ellen po, takot ako na napakakunin ako ng Panginoon na hindi ko pa naman siya mga pamilya ko. Hindi lang po yun. Takot din ako. Although, noon hindi pa po ako nakakilala, syempre hindi natin alam yung mali pala na gagawa natin. Kala natin baka sabi nga ni Pastor Alea, hiramin ko na po yung sinabi niya kahit na ang dami ng ginawa, isa lang na hindi magandang nakita sa iyo ng Panginoon. Di ba? Sabi na matuwid ang hato ng Panginoon. Isa yun sa kinatatakong-takong mula nagpapatuloy akong nagpapabago sa Panginoon. Hindi lang po yun. Opo, inaamin ko, takot pa ako. Unang-una kasi, syempre po, hindi pa although ako po ito, hindi naman sa na baka akala ko tama na yung nagagawa ko, pero kulang pa pa niya. Nais ko pa po talagang as in, maging sa Panginoon. Dahil gusto ko, sa dami ng ating naging kasalanan, sa dami ng ating nang ipangako na hindi pa nga natin natutubad, tapos yung mga pamilya natin, na hanggang ngayon, on process pa. Pero nga, sabi nga, paggawa ka mo yung sa Acts na 16:30. sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ayos sa bayan. Sabi ko nga po, ay maliligtas. Ang ano ko lang, ang Panginoon na ang manginilos. Although hindi ko pa sila napupush talaga dahil on process pa po. Syempre po, hindi naman po sa dahil nga sa naging tradisyon. Kumbaga, hindi man tradisyon, kumbaga nakalakyahan. Diba? Hindi naman po kasi bigla-bigla, oy, ano na ako, ganito na kayo. Syempre po, pag nakikita naman nila kasi sa iyo na kung gaano ka nagbago, yung mga nangyayari sa buhay mo, kung nakikita nila na, ay, itong yung nangyayari sa iyo, ganito, ganyan. Alam ko po, manginginig sa Panginoon, kahit hindi pa ako magsalita, alam nila yung pagbabago na nangyayari. Hindi lang po yun, syempre, lahat po tayo ng mga anak. Praise God, syempre po, naiisip nila. Hindi naman po sa ayaw natin silang iwan. Kumbaga, nais po natin kung kunin man tayo ng Panginoon, sila rin ang atin. Diba po? Kasi, ang hirap naman po yata yung, sige po, sabihin natin, lahat po tayo nakarating sa tabi ng Panginoon. Paano po pamilya natin kung makita natin? Diba po na, hindi natin sila na kumbaga po ay, hindi natin sila nalapit sa Panginoon. Yun po ang ko po. Gusto ko po talaga, bago man sabi nga po ni Pastea, bago magpantay yung mga paan natin, makita natin na maayos ang ng mga pamilya natin, lahat po tayo naging matuwid sa sabihin po sa paningin ng Panginoon na alam natin na gawa na natin yung yung purpose natin dito sa mundo. Masarap po na umuwi sa Panginoon, di ba po? Masarap na umuwi dahil alam na natin na nandun ang kaligayahan na di ba natin nakamtan dito, doon natin Amen. Ate Gladys. Oh, ano na. Ay, sorry. Si Ate Gladys muna. Nilagtas. Sige po, Mas. Sige. Babae, ladies first. Oh, Ano yung may natatakot ako yung spirit kasi hindi ko rin nakakalala sa Panginoon. Napitin na ako ng spirit. Nanakas yung pagkaramdam ko. Talagang, pero ano ko naman, nilalabanan ko siya kasi binabati niya ako sa isip. Kasi unang
ang kainaan natin kasi talaga isip bago ang puso. Kung ang puso natin ay bilang, pero minsan nababati ko sa isip. Glory to God, may mga pinangangawakan tayo na alam natin na hindi pabayaan niya. Kasi miskin pa, talagang ko na isundin ng spirit. Maybe yun lang. Kaya, You're already a new creation. Wala na yun. Ano mo lang. kaya Yun. parang pagka nararamdaman ko, nandideclare ko lagi yung declaration natin. The Lord is my shepherd. Amen. Yung isang 23 po. Tama, 23 po. Yun po. Kasi siguro nung bata pa ako, yun ang lagi kong declare na even I walk to the valley of shadow of the devil, fear not evil. For you are with me. Kasi kahit sa panaginip, minsan, doon niya ako tinadaan. Gusto nang hindi ko pa ako nakakilala. Sa panaginip niya ako tinitira na tapos nagpapray ako lagi ng Our Father sa panaginip ko. Lumana ka 3 Our Father ako dati bago siya umaalis na namamula na nakakatakot na nakakawala. Kasi may panaginip ako lagi nun sa dilim, sobrang dilim. Tapos, takot ako. Pero lagi ko yung prayer nun, Our Father, kasi pa ako na nakakilala. Pero glory to God po, hindi po pinabayaan ko. Pag-isip mo ba yan, may tuwan. Sige si Pastor. Pastor, ano po yung Ay, fear yung mo? kinakatakutan po. Actually, yung kinakatakutan ko po is, ang kauna-una kong kinakatakutan. Dati kinakatakutan ko din yung mga time. Dumanap sa proseso. Sakit-sakit. Noong 2017, 2018. Pero, na-review ko doon sa isang kapatid. Bakit ka natatakot mamatay? Praise God. Kasi marami pa akong gustong gawin. Pero, praise the Lord na overcome na po yun. Lalo ngayon, pag kami namatay na kapatid, hindi po condolence, dapat congrats. Diba? Kasi mapuntan mauwi niya siya sa langit. Ang kinakatakutan ko po ngayon is maging katalisuran sa iba. Takbo. Kaya ang prayer ko, Lord, kung magiging katalisuran po ako sa kapwa ko, kunin niyo na po ako. Kasi iyo po. Diba sabi ni Lord, kung ikaw ang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapwa, na malinito, mas maganda pang talian ka ng lubid na may gilingang bato at itapon sa dagat. Di ba kayo natatakot doon? Ako. Ito ba? Kaya yun po, ako po, yun ang kinakatakutan ko, Lord. Kaya rebuke mo ko, correct mo ko kung ako'y nakapagsalita, no? Baka naman ako'y nagiging katalisuran na sa kapwa ko. Please, Lord, kunin nyo na po ako. Ayoko po, no? Takot ako doon. Ayoko. Praise God. Yes. Tulungan nyo rin po ako doon. Ako ba susunod? Parang pareho lang din naman kay kuya mo. Dati, yung sa mga bata, pero mightily, kumikilos na ang Lord sa mga anak ko. So, answered prayer, kiniklaim ko na answered prayer na yun. Kung meron man yung mga pinaalaga sa amin, yung makita mo na napapariwara, yung hindi nagpapatuloy, although kinocomfort na ako ng Lord doon na parang minsan kasi we can only do so much. Yun lang yung hanggang doon lang yung kaya mong ibigay. Kasi tao lang tayo, limitado tayo. Pero kayo pa rin yun. You have your own free will. Kayo pa rin po yung mag-decide kung magpapatuloy kayo o hindi. Despite ng lahat ng feedings, lahat ng pag-ano sa inyo. Pero still, syempre na, may accountability kami sa inyo. Kumbaga, andun pa rin yung deepest desire namin na makapagpatuloy kayo. So, yun yung worry, yun yung kinatatakutan ko na parang ilang taon, mag-i-invest ka lahat ng emosyon, ng pagmamahal, ng pagod, tapos at the end of the day is nakikita mo hindi nagpatuloy. Hanggang ngayon, iniiyak ko sa Lord si Junay. Hindi nyo lang, siguro hindi nyo, akala nyo lang, nakalimutan ko na siya or what, pero niluluhod namin yun sa Panginoon. Si Junay, si Tin, si Annabelle, yung mga hindi nakakapagpatuloy, si Maya, 4 na sila. At sana huwag na nagtagal, di ba? Kaya talagang gano'n na lang din. Although hindi nyo lang siguro kami nakikita nagsasalita, pero yun ang isang fear na meron kami. Kaya any single error, sabi nga kanina ni Bishop, hindi dapat tinotolerate yun. Kinokorek agad. Huwag natin pababayaan lumaki ang apoy habang maliit pa. Dapat
itinatama na. At ang hiling lang namin, kahit kami, pwede nyo kami i-review. Pwede nyo kami i-PM, pwede nyo kami sabihan, ay parang medyo foul yung nasabi mo, mali yung nasaktan sa sinabi mo. Lahat tayo pwede natin i-review. Kasi bilang mananampalataya, binigyan tayo ng otoridad ng Panginoon na itama ang kapwa mananampalataya. So, biblical po yun, nasa salita ng Panginoon po yun. So, yun lang po yun. Wala na, kung sabi ko na, kung ako mamatay man, hindi ko man makita. O kung ako man po ng Lord, hindi ko man makita yung pangako niya na me and my household will be saved. Biblical din po yun. I think sa Old Testament po nabasa na bibigyan katuparan ng Panginoon. Kahit hindi mo na siya makita ng dalawang mata. Tapat po ang Diyos na nangako sa atin. So, pangawakan lang po natin. Yun lang po, wala po kung ibang kinakatakutan. Dati yung isa doon yung mga anak ko nga. Pero, glory to God, kasi everyday naman nagme-message naman kami. So, yung lalaki, patuloy pa rin namin siyang sa Lord. At alam kong gagalaw ang Lord. Sila naman lagi sinasabi sa inyo. Di ba sabi nga sa kanta, even you don't see anything happening, di ba? May ginagawa ang Lord. Yun lang po, wala na po kung ibang nakatakutan. Sa akin naman po yung ano po, Jeff Joe. Yun nga po, hindi naman ako takot pumatay. Tanggap ko na at least nakilala na sa Panginoon. Pero, ang takot lang ako na parang may pamilya ko hindi kasi wala. Yun lang po talaga pinakatakot ako. Siguro, dati, nung hindi pa ako, at hindi pa ako, alam naman natin, kung ibang pa lang ako. Kung problema, hilig na ako. Iyak na ako. Yun. Kaya sabi nga daw po, ang takot natin, marami tayong klase ng takot. Sabi nga daw po, kailangan po natin pagdating. Kailangan meron po tayong Fearless. Walang takot. Fearless Paano po faith. natin fearless? Paano po natin maano yung Wow, ang ganda. Fearless faith. Paano po natin mawawala ang takot natin? Yun eh. Spirit. Sige lang po, tuloy lang po. Paano po natin mawawala ang takot? Hindi nga po. Kailangan lang po talaga natin lumapit, mananampalataya, maniwala sa ating Panginoon. Kasi mawawala po talaga ang takot natin pag lubos ang pananalig at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Yun po lang po talaga ang natin, sandata. Yung lumapit sa Panginoon. Para mawala po yung takot. Pero hindi pa po yun ang topic ko. Iba pala introduction. Introduction pa lang po yun. Para alam po natin sa isang linggo natin hindi pagkasama, maano natin ano yung takot natin. Ayun po, nalaman na natin sa bawat isa kung yung kinakatakutan nito. Ang talagang topic ko po ay living hope, overcome fear. Amen. Wow. Living hope, overcome Ano fear. po bang ibig sabihin? Para sa akin, tunay na pag-asa ang lunas sa pangamba. Oh, praise Di ba God. po? Tunay na Tunay na pag-asa. pag-asa ang lunas sa pangamba. Amen. Di po? Bakit ano? Tunay na pag-asa. Tunay na pag-asa ang lunas sa pangamba. So, sabi nga po dito, diba po pag nakakaisip tayo ng may pag-asa tayo, yung pangamba natin parang bigla na lang nawawala. Sino yung nakakatanggal ng ating pangamba? So, pray lang po tayo. Saan po ba tayo mag-pray? Sa tao ba? Sa ating namba? Siyempre po, di pa po sa Panginoon. Yun po. Kaya po, yung tunay na pag-asa na yun, matatagpuan naman po natin sa ating Panginoon. Sa kailangan po ang takot natin nakaangkala sa katotohanan. Di ba po, meron po kasi takot tayo na hindi tayo nakaangkala sa katotohanan. Kasi po yung, sabi po, iangkala po natin ang takot natin sa katotohanan. Halimbawa po, natatakot tayo. Kapag inangkala po natin siya sa katotohanan, sino po ang lalapitan natin? Siyempre po, bago po siyempre, hindi po natin ilalagpasan ng Panginoon. Pero siyempre po, meron po siyang itinala tulad
Halimbawa po na lang po natin sila Ate Lea, yung ating mga leader, di ba po? Siyempre po, bago po, hingi po tayo sa kanila ng advice sa mga tao. Tulad ng dati, nung iano kayo sa akin sarili. Nung takot na takot ako, meron akong pagsubok na nakaranasan. Una ko talagang nag-pray din ako. Pero siyempre, kailangan natin may mag-a-advise mag-a-advise na kung ano yung tama. Ako, back up yun, para at least, diba? Yun po yung mga, sinabi nga po, fear must be anchored in truth. Sila po yun. Sila po yung magsasabi ng katotohanan. Kasi po, di ba po, meron yung takot na hindi ka mag-aangklas sa katotohanan. Magtatanong ka lang sa mga chismis, yan ang mahirap. Kasi pag yung natatakot ka na magtatanong ka pa sa mga hindi ka papayuan ng tama, lalo kang matatakot, di ba? Lalo kang gagawa ng hindi mabuti. Kailangan yung takot natin nasa mabuting kalagayan. Kasi minsan po yung takot natin, minsan yun yung nakakapaglayo sa kasamahan. Halimbawa, bawa ka na lang yung takot tayo magsinungaling. Diba? Kung hindi ka takot magsinungaling, anong magagawa mo? Kasamaan, diba? Kasamaan. Ngayon tayo unbeliever na, takot na tayo magsinungaling. Kaya, yung takot natin na magsinungaling, nakakagawa tayo ng mabuti. Kasi takot tayo eh. Diba? Parang, kasi inano tayo eh. Parang, inano ka na, uy, mali yan. Doon. Opo. Kaya ang takot din, minsan nakakabuti. Ang minsan takot, hindi. Diba? Kaya nga po, ang takot, ang plan natin sa katotohanan. Pinagtitiyan po ba? Salamat po. Salamat sa Lord. Pakibasa na lang po sa Mateos 10:20. Yan po. First na Matthew Matthew 10:28. 10:20. Kung makakita, magbasa po. Matthew 10 verse Verse 28 28. po. Ang ganda niyan. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both 10 to 8. soul and Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Tapos yan po. Ay, sorry. Tapos yan po. Sige, Tagalog po. Sorry. Para maunawa natin sa Tagalog. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Oo, yun po. Yan. Yun pong ating topic. Ano rin po dyan, di ba po? Sabi nga daw po, huwag daw po natin katakutan yung mga pumapatay lang ng katawan. Katulad ng mga halimbawa na lang po natin ng mga pumapatay ng COVID. Yan. Bakulaw. Yung mga pumapatay talaga, yung mga mamatay tao. Huwag daw po natin katakutan yan. Ang mas katakutan natin, Panginoon na pumapatay ng kabuluhan. Diba po? Kasi once na, hindi po, pag nabutan tayo, na hindi tayo nakapagsisi, gumagawa pa rin tayo ng mga kalugod, yung mga kasalanan na hindi niya kalugod. Diba po? Pag nabutan tayo noon, saan ang punta natin? Diba po? Talagang paparusahan na tayo ng Panginoon sa impyerno. Kasi kaya nga po, diba, binigyan tayo ng napakabuti talaga ng Panginoon. Bakit pa tayo nabubuhay hanggang ngayon? Po, diba po? May reason. May reason po. Bakit po pa tayo nabubuhay hanggang ngayon? Ako, ilan ako? 46. Mira, 44. 45. Na edad. Po, yun po, may reason bakit yung mga buhay pa tayo. Para bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mga pagsisi. Salamat sa Panginoon. Hindi pa tayo naabutan na hindi tayo nakapagsisi. Hindi pa tayo nakapag-encounter. Hindi po natin siya na-encounter. At least na-encounter ako. Ang gagawin na lang po natin, hanggang nabubuhay po tayo, yung kalooban niya. Nakukuha tayo ng kabutihan sa ating mga kapwa. Hindi lang sa kapwa, hindi sa ating mga pamilya. Kung ano man po yung, ako inamin ko talaga. Inamin ko. Hindi ko pa nasi-share. Pero, alam ko, may ginagawa ng Panginoon. Ito po.
What hinders you? At tanong ko lang, kaya bakit natitigilan kang i-share? Natatakot ka? Hindi po ako natatakot, pero alam niyo po yung dinadaan-daan ng pa. Pero sinabi ko naman po sa inyo, po may konting pagbabago. Amen. Iba po yung mga santo namin, pinamigay niya, Praise God. na hindi ko sinasabi. Kasi sabi niya noon, sige, pag uwi mo, doon mo na lang tanggalin, sabi sa akin noon. Yun po, di ba po, yun, may konting pagbabago na. Nung nakaraang linggo ba yun? Nakaraang linggo po, yun, sabi niya, love, yung mga santong malalaki. Love. Pinamigay ko na doon sa mamaring natin. Pinamigay ko. Kumari pala binigay. Wala akong sinabi sa kanya na, uy, bigay mo na, ganyan, or itapon mo gano'n. Wala. Kasi hinihintay ko po siya. Kasi di ba po sabi ko naman po sa akin, huwag mo siyang bibigay. Amen. Ano ko siya sa prayer. Wala po imposible talaga sa akin. Amen. Na babakbakin niya po ang puso ng ating pamilya. Kahit anong naniniwala po ako sa pangako ng Panginoon. Wala pong matigas ng puso. Kapag siya po ang Tama. yun po yung pinangahawak ko sa Panginoon. Hindi man po ako totally hindi po ako totally umakbang sa kanila. Pero pinangunguna ko muna si Lord sa prayer po. O salamat sa Lord po. Kasi ito po, para po maano po natin yung topic natin na yung tunay na pag-asa ang lunas sa pangamba. Para po magampanan po natin yun. May tatlo po tayong gagawin. Susundin. 3 C, sabi nga daw po. Para hindi tayo magsisi. Ang galing. Pumaya ako na sabihin ko sa to na po. Sa to na, tatlong C. Alam ko na. Yan sabi nga po. Muna po, Christ-centered. Diba po? Christ-centered. Pangalawa, clear conscience. Yan. Tapos, pangatlo, confidence in Christ. Diba po? Puro Yung si. po. Kaya nga po, para hindi po tayo magsisi, ito po yung dapat natin gawin. Sabi po sa Christ-centered, kailangan po nakasenter tayo sa atin. Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa unang Pedro 3:13-14. 1 Peter 3:13 to 14. Apo. Christ-centered. First Unahin po Peter, natin. ano yun? Verse after 3, Unang Pedro, okay, 13 to 14. 13 to 14. 13 to 14. Unang Pedro 13, 13, 14. Let's check it out. Kahit na po. Apo, sige po. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti at sakali mang uswigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila, huwag kayong mabagabag. Yan po. Salamat sa Lord. Salamat po at Diyos. Narin mo po sa akin. Sabi po sa akin lang po. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? Amen. Po. Totoo yun. Po. Nga po, ang rima po sa akin, nga po, diba po, kung gumagawa po tayo ng kalooban ng Panginoon, gumawa po tayo lagi ng kabutihan, sino po ang gagawa sa atin ng masama? Diba po? Siguro, yung pagtatangkang gagawa ng masama sa atin, parang magsisisi pa siya eh. Ibig sabihin, magdadalawang isip pa eh. Ba't ko gagawa ng masama to? Eh, wala naman siyang ginagawa sa akin. Yun po, diba po? Yun po yung narima po sa akin po. Yun po, paano nga po tayo masasaktan kung gumagawa man po tayo ng mabuti? Lalo na po sa Kanya, di ba po? At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Wow, salamat. Wow. Di ba po, pinagpapala tayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mangamba. Yun nga po, di ba po? Ako, i-example ko na lang po yung sa akin. Ito po, unbeliever na
ay believer na tayo. Yun nga pa sabi nga natin, Mira, wala na ako sa iya. Yung bang, inuusig ba ako? Si Elsa, yan, baliw yan. Si Elsa, kumakanta. Si Elsa, nagbabasa ng Bible. Baliw, di ba? Pero nung nabasa ko to, yung sinabi nga ni Ate Lea sa kanila, pinapaulit-ulit ni Pastor Jude. Di ba, nung nakasakay natin si Pastor Jude, di ba? Ang mga anak ng Diyos, pag inuusig daw po, magpasalamat daw po tayo. Kasi hindi tayo ang inuusig nila. Ang Panginoon. Amen. Doon sila nagkakasala, hindi sa atin. Amen. Kaya po, huwag po tayong masaktan, huwag po tayong matakot kung inuusig nila tayo. Kasi hindi tayo ang Inuusig sinasaktan nila. nila, inuusig nila, ang Panginoon. Sila ang nagkakasala sa taas, hindi sila ang nagkakasala sa atin. Kaya kung ang patulan lang natin sila sa magandang gawa, tulad ng i-share mo siya ng boss. Yun ang mas maganda din po. Yung at least hindi ka magkakasala sa Panginoon. O. Salamat po sa Lord. Salamat po nakakautaw. Holy Spirit. Hindi pa ako tapos Holy Spirit. Makabasa po ulit sa unang Peter 3:12. 3:12. Oh, bago yun. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid nakatuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasaluhan. Amen. Amen. Napakaganda po. Di ba po? Underline nyo yun, no? Ang mata ng Panginoon sa matuwid nakatuon. Hindi sinabing sa mabuti nakatuon. Magkaiba po ang matuwid sa mabuti. Maakala natin mabuti ang ginagawa natin. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, iba ang matuwid iba ang mabuti sa matuwid na paningin ng Panginoon. So palagi natin yung i-align sa salita ng Lord. Lahat ng gagawin po natin. Kasi minsan ang nangyayari, nagiging biktima tayo ng sarili natin karanasan. Kaya po, yun nga po, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na Panginoon. Tama nga po yung sinabi natin ating Leia. Kahit anong ginagawa natin, alam ng Panginoon. Kung ang ginagawa natin masama, mabuti, alam ng Panginoon. Siya po ang mismo. Siya po ang huhusga sa mga ginagawa natin. Kaya po sabi nga natin tayo, yung ginagawa natin, yung tawag yun, personal tawag yun, lihim, sa mga already lihim, nakikita ng Panginoon. Para daw tayong malaking Sa malaking screen. Screen. Sa langit, Yan, pinapanood ka. Ay, si Oo. Elsa, ina mo. Si Mera Bico. Yun po, di ba po? Skandalo yun sa Walang kanila. ano, walang Ngunit piling pinigyan ito. ng Panginoon yung patuloy na ginagawa, di ba po? Saka, naisip din ko po yung mga panalangin namin na matupad. Matuwa tayo kasi sa binigay niya na ano ng Panginoon. Naisip ko nga nito, ang mga mata ng Panginoon sa Panginoon. Ang kanilang panalangin ay kanilang pinapakinggan. Amen. Nung nabasa ko po, sabi ko, pinakinggan niya ang aking panalangin. Siguro naman may napatuwid din akong nagawa. Di ba po? Amen. Yun po, di ba po? Salamat sa Panginoon. Tapos sabi niya, dito tayo matakot eh. Ngunit, ang masasama ay kanyang sinasaluhan. Di ba po? Yung pong, yung mga gumagawa po ng pagtalikod sa kanya. Di ba po? Ngayon, tinatalikuran sa Panginoon. May mga lumalapit ng, ang rima ko lang po, may lumalapit ng mga tao para iangat ka. Akayin or iligtas. Pero sila po yung, kayo po ang ginamit ng Panginoon para kami maligtas. Pero may mga ibang tao na ayaw tanggapin. Po. Sasabihin, bukas na lang, wala akong Pray time. naman ako. Pray naman ako. Oo, pray na lang ako. Nananalig naman ako sa Panginoon. Kilala ko po. Once na nabutan ka ng Panginoon, hindi ka nakapagsisi or yung alam mo mabuting ginagawa mo pero sa mata ng Panginoon. Pag namatay ka, paano na? Lord, naglipod naman ako sa iyo. Panginoon, papasukin mo ko.
ang sasagot sa atin ng Panginoon, hindi kita kilala. Di ba po? Ito yung sinasabi na sinasalungat. Ibig sabihin, parang pang hindi ka papansinin ng Panginoon. Ano bang verse? Yung Panginoon. Matthew Matthew 7:21. Parang malapit po Sa dito po. mentoring, Matthew 7:21. Yung sinabi ni Mara. Ako, di ba po malapit po siya dito sa Ah. sa naripa po po. Yung bang pagpatay na tayo, doon na sabihin natin, Lord, papasukin mo ako. Naglingkod naman ako sa iyo eh. Or David 21. gumawa ako ng tama sa sarili natin yun. Pero sa Panginoon, diba po? Hindi Lahat 21. ng tumatawag. Matthew 7:21 yung Wala eh. Ay, Hebrews pala ako nakatingin. Sorry, bakit kakuan? Ay, Matthew 7:21. Tapos, nakalagay din yun sa Hebrews 9:27. Kung hindi po ako nagkakamali. Itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, minsan ka lang mamamatay. So, wala na. Pagka namatay ka, ang haharapin mo na judgment ng Panginoon. Hindi ka magsisi. Hindi ka hindi, parang yung story ng lahat ni Lazarus, di ba? Tsaka ng isang siniyaman. mayaman. Mayaman. Kahit anong gawin niya, wala na. Nanap po. Isang beses lang, ikaw mamamatay. Physical. Pag namatay ka, wala na. Ang haharapin mo na yung judgment ng Panginoon. Yun na yun. Wala na. Kaya habang may buhay mo, sabi nila. Habang may pagkakataon ka pang magsisi ng kasalanan mo, magsisi ka na tanggapin mo ng Panginoon. Po, yun nga po, di ba po? Kaya nga po, di ba sabi dito, si Lord ang center natin. Center natin. Diba po? Kaya nga po, habang may buhay pa tayo, hindi pa tayo ng patawaran sa mga ginagawa natin. Siyempre, hindi pa tayo perfect. Hindi tayo perfect. Pero hanggat nabubuhay tayo, nagagawa tayong kasalanan, humingi lang tayo ng tawad. At isa buhay natin. Yun po. Kasi iba po yung humingi ng tawad, di ba mas nasa buhay. Di ba po? Lord, patawad. Hindi mo sinasa buhay. Wala lang din po. Yun ang mas mahirap po, di ba po? Kasi po tayo yung sentro ng nag-worry. Di ba? Maraming tao. Sana rin po tayo. Nag-worry tayo kung anong kakainin natin, ano yung iinumin natin, ano yung dadamitan natin, kinabukasan, yun po. Tayo yung punong-puno ng worry pag yun po yung iniisip natin. Ano yung kakainin ko bukas? Ano yung kakainumin ko? Or ano yung susukulo? Pakibukas po sa ating Mateo 6:31. Dami kong verse na pasensya na po. Hindi, dapat Ano po ni Lord to? naka-assign yan. Naka-assign ka Nakalagay na po yan. doon sa topic natin. Mateo, 6:31. 6 verse 30. Napakaganda rin po nito. 31. 32. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, O, dali. o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga tao wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Pwede natin? Apo, 32. 3. Ako 32 din. Yun nga po, di ba po, sabi nga po, kung tayo po ay nakasentro sa ating Panginoon, hindi na tayo mag-worry Tama. kung anong kakainin natin. Kasi hindi pa nga natin nasasabi, hindi pa natin inaangal sa Panginoon. Lord, wala akong kakainin, wala akong... Alam na ng Panginoon kung ano ang kailangan natin bukas, ngayon, o sa darating ng araw. Kaya, huwag po natin yan sa sarili natin, matakot. Sanayin sa sarili natin. Tumawag lang tayo sa Panginoon, manalig, sumampalataya, at may gagawin ng ating Diyos. Po. Hindi katulad ng mga hindi nananampalataya, di ba po? Aligaga sa trabaho, aligaga, bukas wala akong pera, bukas wala akong bibiling ganito. Kasi po, ang mga unbeliever, di ba po? Sa totoo lang, Meron din tayo noon. Opo, noon talaga, merong sale. Kailangan magkaroon ng pera, gano'n tayo ng non-believer, di ba? Pero ngayon, believer na tayo, hindi na natin iniisip yung sale. Ay, wala. Iniisip na natin ngayon. Di ba? Ngayon hindi na. Dati talagang,
mangungutang ka pa, mag-iisip ka pa, kailangan magtrabaho ng ganito para ano. Yung bang magaling-gaga tayo sa pagtatrabaho para makamit natin yun. Yung sanlibutan na kagustuhan. Pero ngayon, believer na tayo, hindi na. Ang iniisip natin, si Lord ang magpo-provide sa atin. Amen. God is provider sa atin. Ito, last na lang na isang verse sa ating Christ Center. Mateo 6:33. Yun nga po. 33, 34. Kasama pala kayo yun. Po. Kasama yung 33, 34. Praise God. Kasi Ngunit, sabi niya, ngunit pag sumakitan ninyo o pag sumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating na. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Sabi nga ng Panginoon, ngunit, di ba po? Siyempre kahit naman tayo, di ba? Halimbawa, ang magulang natin, bibigyan tayo ng pangangailangan natin. Pero ngunit, meron tayong dapat ibalik. Wow. Di ba po? Ibalik. Hindi naman yun iniiling ng Panginoon. Kailangan natin ibalik ng kabutihan. Ang gusto lang naman ng Panginoon simple lang. Simple lang po. Ang sumunod sa kanyang kalooban. Ano po ba ang kanyang mga kalooban? Hindi naman po kasamaan, di ba po? Yung kabutihan. Kasi yung pag gumawa tayo ng kabutihan, hindi lang po kapurihan sa Panginoon. Sa atin din. Sa atin din ang balik nun, di ba po? Sa atin na may liligtas din po ang ating mga kanina. Yun po. Pagod siguro sa utak. Kaya nga po, kung susundin natin ang kalooban ng Panginoon, hindi na tayo kailangang mangamba. Di ba po? Nararanasan natin yan, di ba po? Kahit na malilikot ang ating pera, hindi tayo nangangamba na, wala tayong pera sa ganyan din. Ang iisipin lang natin, nandiyan ang ating Diyos na buhay. Nandiyan ang Diyos na tapat kung mangako. Po. Nandito na po tayo sa clear conscience. Malinis na buhay. So, yung pangalawang dapat natin gagawin para yung tunay na pag-asa ang lunas sa pangamba. Tunay na pag-asa. Ganda. Ganda po nito. Hanapin po natin sa 1 Peter 3:16 to 17. 1 Peter, palagi sa Peter 13, 3:16, 17. Malaki ka pa. 3:16, 17. Ngunit, Sige po. 16 ka, 77. Tapos, Ating kapatid. Ngunit gawin ninyo ito ng mahihinahon at may pagpagalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamap sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. 17. higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sa kanimang ito ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ayan, yun po. Yun nga po, sabi nga po dito, diba, malinis na pagiging. Kailangan po nating ang pagtrato natin sa mga taong nagalit gusto sa atin, yung bang tawag yan na nagja-judge, ganun po. Ipakita pa rin po natin na maging mainamang tayo. Yung kabutihan, ang kalinisan ng puso natin, ang pagtulong, ang pagmamahal, panatilihin po natin malinis ang ating buddhi o konsensya. Kung kahit na hindi siya nais-nais, hindi siya kalugod-lugod, pakitaan pa rin natin po siya ng kabutihan. Doon po natin mapapakita sa Panginoon na meron tayong malinis na buddhi.
Pakihanap din po siya sa Hebreo 9:14. Basahin ko lang sila. Basahin ko. Ito, basahin mo na. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritong inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos ng buhay. Amen. Ito po. Maganda rin po yung kanyang ang verse na to. Kasi po tayo, ang remark po dito yun. Tayo po, di ba po namatay ang Panginoon Jesus sa atin. Namatay po siya sa ating mga kasalanan. Nilinis na po tayo. Nilinis na po tayo ng kanyang dugo. Nilinis na po tayo para wala na po tayong kapintasang karumihan po. Kaya kailangan po, malinis na po ang ating mga buti. Kailangan na po kumuha tayo ng may kabuluhan sa buhay natin. Sabi nga, diba? Kabuluhan na maglingkod sa Ay, Diyos may kanta yan eh. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Diba? Yun lang dugo ng Lord ang makapaglilinis sa atin. Yung conscience kasi part yun ng yung spirit mo eh. Diba? Sabi nga sa, kung tama ako, 1 John 3, verse 2. Tingnan nyo dun sa 1 John 3, verse 2. Memory verse natin to. Sino nakakaalala? Primera. Unang 1, Verse 2, chapter 3, verse 2. Anong sabi? Tama ba ako? mga minamahal, mga anak, ay mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi na nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Hindi yan yun. Sorry po. Natin ko nga. Yung, we have the if our hearts does not condemn us. Naalala niyo yun, Timera? If your heart does not condemn us, we have the confidence to approach Toward us. Approach God. First John. Sa 1 John yun eh. Saglit lang ha. Does not condemn us. Ito lang ha. 1 John 3:21. Sabi naman. Sige po, sila nakakita. 1 John 21. Chapter 3, verse 21. Basahin ko na po. Oo. Mga minamahal ko, mga minamahal, kung hindi tayo inuusik ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Amen. Diba? Sabi, ba't ba tayo inuusig ng budhi natin kapag kamay nagawa tayong kasalanan? Diba? Pero ang sabi ng Panginoon dito, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos ng panatag. Hindi ka magda-doubt, sasagutin ka ng Lord. Kasi ba't ka nagda-doubt? Kasi alam mo may ginawa ka. May kasalanan ka, hindi ko nakukonfess sa Lord. Diba? Sa English, maganda, if our hearts does not condemn us, we have the confidence, di ba? To approach God. Sige, tuloy. Yun nga po, hanapin po ulit po natin. Na-explain ko na siya na po. Apo. Sa gawa, 24:16. Yan po yung Acts. Ayan. Ayun, 24:16. Acts Sa mga 24. gawa, pagtagalog, gawa, 24:16. Ganda ito. Gawa, 24:16. Eh, may totoo si Bless. So, I Kaya- keep my conscience clear. So, sa Sino sabi gawa, niya? no? Kaya pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking buhi sa harap ng Diyos at ng tao. Yun po. Sabi nga po dito, pagsikapan po nating maging malinis. Amen. Po.
yung budhi natin. Diba po? Kasi kung di malinis ang ating budhi, paano po natin makakamtan ang tunay na pag-asa. Diba po? Siyempre kung hindi po malinis, yun nga po sabi nga ni Ate Bidea, hindi malinis ang iyong budhi, hindi ka Mahirap, no? makakalapit sa Panginoon. Mabigat, Diba po? mahirap Siyempre minsan ay makalapit sa kasalanan ng presence ng Lord. Lord. Diba po? Sa magulang nga natin, pag mayroon tayong kasalanan, hindi tayo makakalapit. Sa Panginoon pa kaya? Hindi tayo makapagsinungaling. Sa mga magulang natin, makapagsinungaling. Ay, hindi ko po yung ginawa, hindi ko po yung ginawa. Pero sa Panginoon, kahit sabihin mo, hindi mo ginawa, magkakasala ka lang. Di ba po? Yun po. Salamat sa Lord. Dito na po tayo sa confidence in Christ. Ay, ito po. Kaya wala po. Conscience plus God words plus God's Spirit. Ano po natin ang clear conscience. Ito po. Yun po yung mga bagay na dapat natin gawin. Conscience plus God words plus God's Spirit. Kasi po, pag wala yun, hindi po natin magagawang maging malinis na konsensya. Malinis na buti. Di ba po? Yun po. Dito na po tayo sa confidence in Christ. Hanapin po natin sa 1 Peter 3:18 to 19. 1 Peter 3:18 to 19. 3:18 to 19. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. 19. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilang. Pabaya ko ng ate ko. Kasi hindi ko Yung sinabi niya dito na sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay na minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos Ama ay banal. Banal po siya. At walang ibang pwede. Walang ibang sapat na hain. Walang ibang tagapamagitan para tayo ay makalapit sa Ama kundi ang Panginoong Jesus. Diba? Siya lang kasi ang malinis, walang bahid kasalanan. Kaya niya inapo para tayo maging matuwid sa mata ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin na siya lang, walang iba. Kaya pag may nagtanong sa'yo, hindi, may ano naman ako, Katolik ako, ganyan, ako, ano. Walang iba. Siya lang ang tanging tagapamagitan. Pwede nyo rin po yan ibigay ng word. Pero syempre talagang hihingi mo yung pangunawa sa Panginoon. Kasi tingnan nyo, nung namatay ang Panginoong Jesus sa krus, di ba anong ang sabi niya sa ilan sa mga huling sinabi niya? Ama po, bakit mo ako pinabayaan? So, hindi mo siya pinabayaan. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon ng Diyos Ama. Wala lang siya para matupad yung scripture. At pangalawa, sa kanya lahat ng kasalanan, ang Diyos na banal. Diba? Mahal niya ang makasalanan, pero ayaw niya ng kasalanan. So, the way ako ang nagrema sa akin is ang naging dahilan bakit nailangan bigay siya ng unang-una ng Diyos ang is para sa katubusan ng mga kasalanan natin. Pangalawa, hindi kaya siyang tingnan. Diba sabi nga sa Isaiah 59:2, anong dahilan bakit hindi tayo sinasagot ng Diyos sa ating mga panalangin? Bakit niya tinatakpan ng ang kanyang tenga at ang kanyang mata? Ay dahil sa mga kasalanan natin. That time na nasa krus ng Kalbaryo yung Panginoong Jesus, punong-puno siya ng kasalanan. Hindi ng kasalanan niya, hindi kasalanan ko, kasalanan ko. So yun ang naging daan para takpan ng Panginoong Diyos Ama ang kanyang tenga at mata sa daig. Dahil hindi niya kayang alihin ang kasalanan, banal ang Diyos. Banal ang Diyos, mga kapatid. So, sabi dito, si Kristo na walang kasalanan. Siya yung naging tagapamagitan natin para tayo ay maging matuwid sa Panginoon. Amen? So, yun po yun. Yun po yung ibig sabihin ng verse na ito. Ito po na po. Last na po. Hanapin po natin sa Hebreo 11:7. Hebrews 11, Hebreo. Hebreo sa Tagalog. Hebreo
11:7. 11:7 po. When faith, Noah. Noah, when warned about things that yet seen holy. Kaputi, ikaw lang nakakarinig eh. By faith, Noah, when warned about things that not yet seen in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. May basa mo sa Tagalog. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang sa matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Po, di ba po, alam po natin yung storya ni Noe. Di ba po? Si Noe po, parang tayo din dapat yan na hindi man po natin nakikita ang Panginoon. Pag sinabihan po tayo ng ganito, dapat natin siyang sundin. Dahil wala pong binigay ang Panginoon na wala pong binigay ang Panginoon na tayo ipapahamak. Di ba po? Si Noe, kahit hindi niya alam ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon, gumawa ka ng arko, wala na, nasa sa disyerto sila. Di ba po? Anong gagawin dun gagawin niya sa arko na yon? Wala, napakalayo sa dagat, walang bagyo, walang pero inano niya, na sumunod siya sa ating Panginoon. Yun nga po, di ba? Kailangan ang susundin po natin at sumampalataya tayo sa sasabihin ng Panginoon sa atin. Sa Kanya lamang po. Kasi hindi po tayo niya ipapahamak. Yun nga po, di ba po, kay Noe, sinunod niya po yun. Kahit wala pa pong bagyo, malayo sa disyerto. Kaya po, di ba po, maraming tao na tulad po ng mga tao kasama ni Noe sa dating panahon, tulad po sa ngayon, iampin po natin sa mga unbeliever. Di ba po? Yan natin po. Yung dating panahon na ang mga tao na hindi naniniwala kay Noe sa mga sinasabi nila na ganito magkakaroon ng baha, magkakaroon ng tagbahada po. Hindi sila naniniwala. Sa panahon natin ngayon, ang mga unbeliever, hindi sila naniniwala na darating ang Panginoon po. Yun nga po, sa ginawa ni Noe, naniwala po siya kahit na hindi niya nakikita na ang mangyayari na ganun nga po. Kaya nga po, sa pananampalataya ni Noe sa Panginoon, na inano niya yung kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, naniwala siya, naligtas ang buong niyang sambayanan, ang kanyang pamilya. Di ba po? Yung mga hindi po naniwala kay Noe, yun po yung mga nalunod. Di ba po? Yun po yung mga nalunod. Kaya po sa panahon ngayon, meron pong nasusulat sa 2 Pedro 3:7. Ito na po yung last natin. Daming last. Ako, ito na po yung last confidence in Christ. 2 Pedro Kasi 3:7. Kasi yun yung unang ako. 2 Pedro, Peter 3:7. Yung po unang panahon, ginunaw po ang mundo, sa tubig po, di ba po? Sa tubig. Tapos, meron pong ginamit ang Panginoon na palalahanin or babala. Di ba po? Pero yung panahon noon, ang mga tao hindi naniwala. Tanging si Noe lamang ang naniwala. Ito po, paibasa po sa 2 Pedro 3:7. 2 Pedro 3:7. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang pupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Po. Nakakatakot naman, no? Nakakatakot. Ang narinig ko sa Pinupalang akin yun, nito, parang hindi po pala ginunaw ng Panginoon ng mundo, di ba po na? Parang binahala. Puro tubig lamang po, wala ng lupa. Pero hindi niya ginunaw ang langit at lupa. Di ba po? Ngayon, sa panahon po natin ngayon, na nasusulat po talaga kahit sa
sa payag. Kasi pag nabasa natin ay nakakatakot Oo. talaga. Parang petition na yan. Oo. Ito na eh. Ito na eh. Yun na yung Nararamdaman bawal yan. natin. Lalo sa ano, pag nagsimula ka na sa Lagim. 5, 6, 9. Oh, sa location na po. Kasi ako Dito po sa pamamagitan ng salita ng ngayon ay mananatili ang langit at lupa. Ito po sabi ng Panginoon, mananatili ang langit at lupa. Ngunit, pagdating ng panahon sa uli ng ating ugunawin nga sa pamamagitan ng ito. Naiisip niyo ba may matitira pa sa akin? parang gawuran nga yung gagawin Magunaw nga po tayo sa natin, apoy. di ba, Pag hindi tayo nakapagsisi, may gugunaw na naman po sa atin. Sa baba. Ang impyerno. Mm. Di ba po? Kaya, binibigyan po tayo ng pagkakataon. Panginoon, Warning po talaga po. yun. Di ba po? Warning po talaga. Napakasarap po. Laging humili ka ng lumapit ka lagi, hindi ka Hindi na po gugunawin ng Panginoon sa tubig. Kaya po talaga like, kung sinasabi sa inyo na lang, maaari hindi nyo ma-enjoy pero talaga po ang paglilingkod sa Panginoon kasama po nila ang kailangan maging seryoso po tayo. Kailangan talaga natin ano talaga yung paglilingkod. Hindi po, sabi nga niya eh, hindi kayo mainit, hindi kayo malamig, hindi kayo maliganggang, isusuka ka. Susuka po tayo ng Panginoon. Pag-ibig tayo. Hindi po yun. Kumbaga, kung malamig ka na lang. Kung mainit ka na lang. Huwag kang gumitna lang. Sabi nga sa preaching ni Bishop Robert na kanina, sabi nga, hindi ka saling pusa. May bilang May ka. bilang. Hindi ka bakit? Kaya kung may bilang ka, you will do your part. May purpose ka eh. Hindi lang, sige, kaya niya na yan, okay na yan. Huwag po natin gawin, nagsiserve na ako, okay na yan, tinanggap ko na ano. Hindi po nga, talagang, kasi yung sinasabi niya ata sa yung last verse na yun, na sinabi niya, bugunawin. Talaga pong papalitan. Mawawala po kasi bibigyan ng Lord ang tinatawag ng New Jerusalem. Bagong lupa, langit at lupa na yun. Kumbaga, kasi po ito mundong pinaghaharian ng masama. Kaya talagang bugunawin niya po yun. Ito yung mga ito, kumalaman walang matitira. Kalimutan na. Hindi po Buti natin. pa nga dati, may natira pa eh. Diba? Kaya wala na po talagang, wala na po talagang oras para ano pa tayo yung magpabaya. Pagka po nararamdaman nyo yun, i-remind nyo agad yung sarili mo na malapit na May time na gano'n ate, ako namin ko sa sarili ko, may time na gano'n. Yung bang, hindi naman sa napapagod. Kasi di ba may nararamdaman tayo gano'n kahit sila. Kasi Hindi natin nakakita yun nga po yung iniipot niya dito iniisip natin nakakapagod naman to, pero merong mag-aano sa'yo para sa kaligtasan. Sa kaligtasan mo to, kaya ginagawa. Mahal kita, anak. Diba? Huwag kang lumabas. Kasi ang Panginoon nga nagsakripisyo sa atin. Tayo pa kaya, konting panahon na lang. konting panahon. Minsan, nakakaranas akong ganun eh. Na amin Oo. na tinatamad ako sa basa. Pero, minsan, maano yung konsensya. Hindi pwede. Kaliligtas mo yan na, ikakaligtas mo yan. Sigapin mo kahit na unti-unti. Sabi nga po natin kahit na mabagal. Patuloy ka pa ng pag-akbang sa katotohanan. Kasi mahirap yung, mabilis ka nga, bigla ka naman liliko. Mahirap yun. Sarap punta mo nun. Kasi Wala ka naman na ibang pupuntahan. nga po, ito lang, minsan nakakaranas ako ng ganun. Sabi nga, pwedeng magpahinga, pero huwag susuko. Oo, Huwag titigil. Siguro pwede naman magpahinga ng konti, pero huwag naman tuloy-tuloy. Diba? Kasi sabi doon, diba, it's okay not to be okay, but don't stay long for you not to be okay. Daanan mo lang. Lahat naman dumadaan sa ganun. Wala naman kasi Kaya ka lang daw. flash tayo eh. Pero yun nga, huwag tayong abutan lang sa ganun. Sa dinami-dami ng pagpupuyat natin, sa dinami-dami ng pagpapagamot, isang pagsubok, give up mo na, dinatang ka lang din sa ganung sitwasyon. Wala. Ito ba? Wala. Kaya talagang gano'n na lang din ang lungkot ko. O yung kuya mo, nalulungkot din pag gano'n. Kaya nga, God is a God of truth. Hindi po pwedeng puro grace tayo. Unawa po. Yes, andun yun, pero minsan kailangan sabihin sa'yo yung katotohanan para magising ka. Kailangan po. Kasi kung bebebihin namin kayo ng bebebihin, o sige, unawa po yan. Sige lang, te. Mauunawaan nyo kaya na tama pa ba yung ginagawa nyo o mali pa ba yung ginagawa nyo. Dapat po balance yun. May grace,
Way through. Sabi niya nga po, yung anak ko ay nire-remove ko. Hindi ba na yung Dinidisiplina pinas ko? niya. Dinidisiplina ko. Minsan yung pagdidisiplina ng Panginoon masakit. Pero sa huli, ikabubuti mo. Yun nga lang po, isipin na lang po natin. Yun nga po yung niisip sa sarili ko kami. Napapagod ako. Napapag-iisip ko. Iisip ko. Yan. Kahit, Isipin ko na lang yung kaligtasan natin. Kaligtasan natin. Yun po. Salamat sa Panginoon. Kay Holy Spirit, nagawain niya. Meron po, Ay, sino yung may gustong mag-share. Mag-share. Pero Meron lang po, po. yun po, tama lang po yun.